Ang sarap lang sa pakaramdam na meron na nga tayong kaibigan mga mare na ikinasal. Abay, eto nga si Gael mga mare ay kapit na kapit nga sa nanay, ayaw ba magpababa at niilap na hirap nga dito sa buhok na napakakapal. Tableng irritable na nga siya dyan mga mare kasi di ba nga bawal nga daw gupitan ang bata kapag wala pa nga daw 1 taon. Pero nakisuyo na nga rin ako kay Rana, patulugin na muna nga siya mga mare dahil maglilinis nga ako ngayong araw. Buti na nga lang din inaantok na nga mga mare si Gael kaya naman nakapag-asikaso na nga rin ako dito sa kusina. Bale kasi si mama may sakit din mga mare. Ako naman may sakit kaya lang hindi ko na siya iniinda dahil nga alam ko naman na wala rin ako maasahan ngayong araw. Bukod nga doon may sakit nga si Gael mga mare kaya kailangan ko nga rin kumilos at antabayanan nga yung sakit niya. Ngayon nga mabuti-buti na nga rin ang pakaramdam nila mga mare. Ako naman nga sabi ko bago ako magluto ililinisin ko muna nga dito para nga maaliwalas kapag nagluluto nga ako. Pagkatapos ko pala etong hugasan yung mga bote niya in-sterilize ko na nga rin. Nagtatanong nga pala ako ano nga daw tubig ni Gael. Meron nga ng babash baka tubig nga daw sa mineral yung bibiling kulay blue. Mga mare, syempre binibili natin siya ng Wilkins ka dahil bawal pa nga yun sa bata. Pagdating kay Gael mga mare, hindi talaga namin yan tinitipid kasi alam nyo naman yung naranasan namin ng bata kami, ayaw na rin namin iparanas nga sa kanya kahit papaano. Lalo na't maselan ang bata kaya hindi natin siya pinapainom basta-basta nga ng iba't ibang tubig. At eto nga mga mare, buti na nga lang okay na nga siya. At sabi ko nga magluluto ako ng sinigang kaya nagpasama nga ako dito kay Agatha para mabidyohan nga ako. Yung mga oras nga na to, napakalakas nga ng hangin at sakto naman napakaraming bunga ng talong kaya kumuha na nga rin ako pang sigang. Abay may pa-flex pa nga tayo dyan mga mare. Hindi na nga rin ako kumuha ng marami, yung sakto nga lang talaga para nga sa lulutuin ko ngayong araw at para na rin sa gabihan at kumuha na nga rin ako ng pechay. Nung una nga ibinunot ko pa siya mga mare pero naisip ko nga mas magandang isa-isahin ko na lang kumuha na nga lang ako kumbaga. Kasi naalala ko pwede pa nga lumaki yung maliliit kaya hindi ko nga kinuha yung maliliit. Abay papunta pa lang pa nga kami mga mare, nakasunod na pala itong mag-ama. Paano nga dahil may bagyo ilang araw na nga rin hindi nakakalabas ng mga mare si Gael at tuwang-tuwa na naman nga nang nandito nga siya. Nung hinahangin nga yung buhok ng mga mare, abay tuwang-tuwa nga yung bata. At eto nga't malakas-lakas na nga siya mga mare at habang nagluluto nga ako nagpapakulo at walang magawak nga kay Gael, ayan nasikaso ko na nga rin ng isang kamay. Kung maraming makakarilid dyan nga mga nanay na tiyak naman ginagawa nga ito kapag nga yung isa may ginagawa, yung isa naman buhat ang anak. May nga sa amin ni mama noon kapag nga daw ganun talaga nakakuyabit nga daw kami sa kanya, ayaw namin bumito kahit hirap na hirap nga na daw si mama. Naalala ko tuloy si kulot mga mare na sa 3 taon na yata yan talagang kay mama pa nga dumidede. O siya mga mare, ito naman yung kaganapan nga nung ikinasala nga itong kaibigan ko, halos 10 taon na nga kami itong magkaibigan. Apakatagal na nga rin mga mare, bali gabi na nga rin kami nakapunta at talagang pumunta nga lang ako para makita nga siya at mag-congrats. Natuwa kasi halos 10 taon na nga kami magkaibigan pero yung pagkakaibigan namin ganun pa rin mga mare. Naku, matatanda na talaga kami, parang dati crush nga lang mga pinag-uusapan namin, ngayon kasal na siya at may anak na rin ako. Lahat nga po na nakakilala sa amin dito, maraming salamat sa inyo at shoutout na nga rin at salamat din po sa pagpapapicture. At syempre, congrats nga kay Rika at kay Dan. Mahalan nga lang kayo palagi at syempre sobrang excited na nga kami para sa magiging baby nyo. Para naman nga may kalaro na nga si Gael. Eto kasing si Rika mga mara, sobrang tagal ko na talagang kaibigan yan. Naalala ko pa nga yan dati talaga namang inaabot kami ng 2 oras nakatayo lang sa gilid ng kalsada at nagkukwentuhan tungkol nga sa mga pampaputingang sabon. Dahil kahit maputi na nga yung si Rika mga mare, gustong gusto niya pa nga magpaputi. Pero ayun nga, congrats ulit Rika sa kasal mo at alam mo namang mahal na mahal ka namin nila buding. Pero bago pala kami umuwi mga mare ng tuluyan, dumaan muna nga kami dito sa bilihan nga ng ulam. Ang ating MC Bester Barley mura na masarap pa dahil may pineapple extract, hindi mapait at hindi lasang damo. Ang sweetener nito ay cocoa sugar kaya natural at friendly sa katawan. Ang barley natin ay gawa sa natural ingredients at gentle for daily use. Marami rin itong healthy support tulad ng pag-support sa natural defense ng katawan, tulong sa healthy digestion at pag-promote ng magandang metabolism. Kapag stress tayo, malaking tulong ang nutrients ng barley para mapanatili ang glow at freshness ng katawan. Yung ba ano ang kagandahan sa MC Bester Barley natin? Maraming tayong pagpipili ang flavor. Meron tayong barley juice at sa mahilig nga sa mga dark choco at sa mga coffee lover ay meron nga rin tayong kape. Pero sa mga taong mahilig nga sa mga pure barley ay meron nga din tayo, o diba? Tanong, magkano nga ba ang ating barley? Ang ating dark choco ay 1,000, 4 boxes na nga siya at 10 na ang laman. Ang coffee barley ay ganun nga din mga mare. Barley juice at pure barley naman 3 boxes nga rin siya sa halagang 1,000. Free shipping, cash on delivery na nga rin siya nationwide. Pero kapag 1 box naman nga mga mare ng kape ay 350. Nun din ang dark choco. Pag barley juice naman ay 500 isang box, ganun din ang pure barley. Ilalagay ko na nga lang sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili.